Ilang poste ang natumba sa Quezon City matapos sumabit ang isang truck sa mga nakalaylay na kable. Dalawa ang sugatan sa insidente. Balitang hatid ni Athena Imperial. Dito kayo galing. Hindi akalain ng driver ng 10-wheel container truck na si Alejandro De Vera ang aksidenteng idudulot ng kanyang pagdaan sa Quezon Avenue pasado alas 10 kagabi. Sumabit kasi ang mga nakalaylay na kable sa lugar sa kanyang truck na natangay at nabatak pa ng ilang metro mula sa kinasasabitan. Naanoan ko lang, may lumiliyab na sumabit na rin pala sa akin. Naano ng gulong ko, dito sumabit sa gulong ko. Nagulat daw si De Vera sa nangyari kaya bigla rin siyang napakabig pakaliwa malapit sa Center Island. Sa lakas ng pagkakahatak sa mga kable, ilang poste ng kuryente at communication lines ang natumba. Nagdulot din ng takot sa mga nakasaksi ang pangyayari. Nakalampas po kami, nakita ng anak ko na nakababa na yung wire ng kuryente. Ngayon pagbaba namin dyan, biglang dumilim at umulan ng nag-sparkle yung kuryente. Yun na nga po, nagsisigaw na ako. Akala ko nga katapusan ko na. Dalawang lalaki. Ayun lang po nakita namin. Kasi biglang po namin pumutok agad yung wire eh. Kasi dumaan nga po yung 10-wheeler. Biglang kinaladkad niya. Ayun na po, pumutok na po lahat. Tapos nandito kanina yung dalawang lalaki? Opo, nakahiga na dyan. Agad namang isinugod sa ospital ang dalawang lalaking sugatan. Bumagal din ang daloy ng trapiko sa Quezon Avenue at Timog Avenue dahil sa aksidente matapos humarang sa daan ang mga kableng nakaladkad. Bukod dito, nawalan din ng kuryente ang ilang barangay sa Quezon City. Maapektuhan po yan yung barangay West Triangle hanggang barangay Paltok, hanggang sa substation ng Quezon City substation. Circuit 17 niyang bumigay. Pahabol naman ang driver na si De Vera, bago raw niya natangay ang mga kable. Dalawang truck na rin daw ang dumaan at unang nakadali sa mga kable. Pero ayon sa mga otoridad, aalamin pa nila kung sino ang may pananagutan sa aksidente. Naibalik na rin naman ang power supply matapos ang ilang oras. Athena Imperial, GMA News.